Ayan na naman. Ayan na naman. Ayan kasi. Walang sounds. Hindi kasi tumitingin. No? 4 kasi ang mata. Hindi tumitingin. Wala palang sounds. Ay, naku, ulitin na naman natin. Saglit, saglit ah. Ba't to? Nangyari din ito kahapon. Walang sounds. Ang haba pa naman ng ano ko ngayon. Tapos wala akong sounds. May gulay. Okay, ulitin natin. Ulitin natin na wala pala akong sounds. Okay. Ulitin na natin. Okay. Okay. Okay na. Ito na. Yan. So, ulitin natin mga kaibigan na. Yan. So, ito po mga kaibigan, yung tanong ni, yung atin pong sinasabi, no, yung ito pong tanong ni, okay, tanong nitong si, sandali ah, ito yung tanong niya. Okay. Okay, no? So, sagutin natin yung tanong. Ito po ang sabi ni, Seno Mega. Ang sabi ni Seno Mega, malinis ang aming saldiko at nasa Amerika na siya habang buhay na po siya roon. Malinis ang aming saldiko. Yan po ang sabi ni Zeno Mega, no? So, sagutin natin yung sinasabi niya ni Zeno Mega. Okay. Alam mo, Zeno Mega, hanggat hindi pa nalilitis at wala pang napapatunayan, huwag mong sasabihin na malinis, no? Kasi, hindi natin alam baka talagang totoo na siya ay involved dito at kailangan niyang makulong, no? So, huwag mong sasabihin na malinis si Saldico dahil hindi pa nga natin alam eh, no? So, huwag ganon, huwag papangunahan, no? So, eto, yung sabi nung isa, yan nga, si Seno, nasa Amerika na daw. So, eto, sagutin natin na, Seno, makinig ka, pati yung mga DDS na nandito. Nalala niyo ba nung sinibak si Saldico? Sinibak siya, di ba? Sandali. Kailan po siya sinibak? Sino sa inyo ang nakakaalala? Kailan sinibak si Saldico? Okay. Sige nga, ano nyo, kailan po sinibak si Saldico? Sige nga. Tingnan natin Kailan sinibak si Saldico? Yan. Kasi alam ko sa July yun no? July. July yun yung sinibak si Saldico, no? Yan. Si Saldico ay sinibak nung July, no? July nga, ang pagkakaalam ko, July siya sinibak eh. Dahil ito sa nangyari na yung pumutok na tungkol sa mga insertions, no? So sinibak po si Saldico. Ngayon mga kaibigan, ganito yan. Nung sinibak si Saldico, ay sabi po niya, nag-resign daw siya. No? Ang sinabi niya, nag-resign daw siya dahil daw sa kanyang medical reason, no? Kailangan daw niyang magpagamot, kailangan daw niyang mag-rest kasi nga medical reason, meron daw siyang heart ailments. Sabi po ni Saldico.
Pero mga ilang araw, wala pang mga 3 araw, kinabukasan yata, lumabas na na hindi po siya nag-resign, kundi sinibak. No, sinibak talaga siya dahil doon sa issue, no? Na pagputok ng mga issue tungkol sa budget. So ngayon, mga kaibigan, mula nung sinibak si Saldico, hindi na siya nakakapunta sa mga meetings, sa mga hearing, session ng Congress, no? Ayon po doon sa data ng Congress, mula nung si Saldico ay sinibak, hindi na siya nakakapunta kahit sa plenary, no? Sa mga session, hindi na. Parang talagang nag-rest siya dahil sa kanyang problema, sa sakit, no? Sakit sa puso at iba pang health problems. So, ibig sabihin, mga kaibigan, July pa yun July. Hindi mo na makikita si Saldico. Paminsan-minsan dumadalaw, aalis ka agad, no? Ganon lang po. Kahit sa sona ng Pangulo, wala si Saldico. Dumalaw pero umalis ka agad. Kasi nga, meron nga siyang heart ailments at iba pang sakit na nagpapahinga daw, no? So, meaning to say, maling-maling sabihin na si Saldico ay nagtago sa Amerika. Maling-maling sabihin na nagtago siya dahil umiiwas siya sa mga flood control na ghost project sa mga flood control na issue ngayon. Maling-maling sabihin, no? Na siya ay nagtago. Dahil nung nawala siya, nung sinibak siya, nung July, ayon sa record ng Congress, ay hindi na nakikita si Saldico. Hindi na siya pumapasok. Meron siyang mga leave, no? Nagpapaalam siya dahil nga daw sa kanyang health problem. So, ito naman, mga kaibigan, sa tingin ko tama yung sinasabi ng kasama niya sa Ako Bicol party list, no? Nitong tinanong, nasa na si Saldico? Nasa Amerika nga daw. So, kinonfirm ngayon mga kaibigan, nung kasama niya na nasa Amerika nga daw si Saldico. Kasi guys, a week ago, no? A week ago, pumunta si Saldico sa Amerika. Remember, September na. September na po, mga kaibigan. Ang enrollment, ang pasukan sa Amerika ay September. Tandaan niyo yan. At ang sabi ng kasama ni Saldico, sinamahan niya ang kanyang anak sa Boston dahil kailangan mag-enroll. No? Sinamahan ni Saldico yung anak niya sa Boston, kailangan mag-enroll. September ngayon guys, ang pasukan po sa Amerika ay September. At the same time, nagpa-check up na rin daw kasi nga meron na siyang iniindang sakit. Alam naman natin sa Amerika, mas high-tech. So kung titignan natin, mukhang it's making sense, mukhang tama yung sinasabi ng kasama ni Saldico sa Ako Bicol party list, no? Na si Saldico, a week ago, ay umalis nga ng Pilipinas, pumuntang Amerika para magpa-enroll sa anak. At the same time, ay nagpagamot na rin. So sabi ko nga kanina, right niya yan. Yan ay kanyang right na magpagamot. Lalong-lalo na ngayon, kailangan niya talagang magpagaling dahil meron siyang kakaharapin na mga kaso. Kasi kung involved talaga siya dito, iimbestigahan siya at kung involved talaga siya dito at siya ay mapatunayan na talagang nagkasala, makukulong siya. So kapag nakulong siya, kailangan niya maging healthy para makapag-serve siya ng sentence sa kulungan. Dahil pangit naman na ikukulong na siya pagkatapos may sakit. Ang mangyayari, hospital arrest. Special treatment pa rin. Nandun siya sa hospital. E di parang hindi rin siya nakakulong. Kaya para sa akin, ibigay natin kay Saldico yung kanyang right na magpagamot ngayon habang hindi pa siya tinatawag ng Kongreso. Para gumaling siya. Kasi ang sabi ng Kongreso, no, ang sabi ng chair sa Infracom ay iimbitahin din nila
si Saldico. Hindi makakatakas ang kahit sino pa na kongresista kung involved, hindi makakatakas sa investigasyon dahil ang infracom ay walang itatago. Kaya itong si Saldico, sige magpagamot ka muna, magpagaling ka, dahil pag dumating na yung time na kailangan ka na, no? Ikaw ay pauuwiin sa Pilipinas at kapag napatunayan na talagang may kasalanan, kakasuhan, ikukulong. So kailangan mong maging healthy. Kasi sabi ko nga kanina, pangit naman kung hospital arrest. Parang hindi rin siya nakapag-serve ng sentence kasi nasa hospital lang. Special treatment yun, di ba? So, sa ngayon, hayaan muna natin si Saldico magpagaling. Para pag tinawag siya, magaling na siya, pwede na siyang ikulong kung talagang meron siyang kasalanan. Di ba? Remember si Tibes? Si Tibes, mga kaibigan, ang ginawa ni Tibes, advance, pumunta siya sa Amerika. Yun pala, may plano na siya na ipaganon si Governor Digamo. Pumunta muna siya ng Amerika nang sa ganon, magmukhang wala siyang kinalaman. Kaso lumabas sa investigasyon na may kinalaman talaga siya at sinadya niya ahead of time pumunta sa Amerika kasi para hindi siya madamay na siya yung nagpaganon. Kaso lumabas pa rin sa investigasyon na siya talaga yung nagpaganon. Nagtago siya, di ba? Nagtago si Tibes. Pero later on, napauwi din siya dito through extradition, through Interpol. So, ganyan din ang mangyayari kay Ako Bicol Party List kung hindi niya kakaharapin o kung hindi niya matapang na haharapin ang kanyang kaso kung kakasuhan na siya. Kung makita na talagang siya ay nagkasala at kakasuhan siya, papauwiin dito yan. Remember si Harry Roque? Harry Roque, di ba? Pinapatawag na yan ng Kongreso. Bakit? Ngayon, pugante si Harry Roque. Kasi nga, di ba, siya yung offer ng offer eh. Siya yung sabi na, ay meron akong dokumento, nagbenta kami ng ari-arian, ganito. Anong sinabi sa kanya? Mapoprovide mo ba yung mga dokumento na yan? Anong sabi ni Harry Roque? Oo daw, mapoprovide niya yung mga dokumento. So sabi sa ganyan, sige, ayan, naka-schedule na. Kinabukasan, hindi pumunta. Kasi wala pala siyang dokumento. Kasi nagsisinungaling pala siya. Kasi yung kayamanan pala niya ay talagang nanggaling sa Pogo. Tapos, pati asawa niya, inimbita. Hindi na rin makita ang asawa niya. Hanggang ngayon, si Harry Roque ay nagtatago. Kasi, alam ni Harry Roque na talagang ang kayamanan niya ay nanggaling sa Pogo. Kaya lumaki ang kanyang asset. Diba? So kung titingnan niyo si Harry Roque nga, ang tagal-tagal na yan eh. Hindi pa napapa-extradite. Kung titingnan natin, dapat na-extradite na yan, di ba? Kung titingnan natin, dapat nandito na yan. Pina-Interpol na dapat yan. At dapat nakakulong na dapat ngayon yan. Dapat tapos na yung investigation sa kanya. Dapat tapos na yung pagsampa ng kaso. At dapat nakakulong na ngayon yan. Di ba? Kung minamadali ninyo ang kay Saldico, dapat madaliin nyo rin ang kay Harry Roque. Dahil mas nauna yung kay Harry Roque. Mas nauna ang issue ni Harry Roque bago kay Saldico. At before pa rin, no? Kay Saldico, nandyan yung kaso ng impeachment kay Sara Duterte, nakatiwalian na ayaw ninyong harapin at gusto nyo na ipadismiss. Dahil alam nyo na si Sara Duterte ay tiwali at may kasalanan. So, anong nangyari? Nagiging selective kayo. Galit na galit kayo kay Saldico. Pero kung titingnan natin, wala pa yung ebidensya, kakalkalin pa lang. Pero dito kay Sara Duterte, nandyan na yung ebidensya, ang dami. Pero pinagtatakpan nyo. So anong tawag sa inyo ngayon?
Ang hustisya para sa inyo, selective. Ang pagpapanagot sa mga korap, selective. Kapag Duterte ang korap, kailangan untouchable, kailangan hayaan, kailangan wag na lang kasi Duterte yan. Hayaan na lang yan, wag na imbestigahan, ipa-dismiss kasi Duterte yan. Ano kayo ngayon? Edi bumalik sa inyo. Lahat ng kabugukan nyo, bumalik sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Babalik talaga sa inyo. Ang lahat ng kabugukan nyo. Every roads lead to Duterte. Di ba? Ngayon, wala kayong masabi. Panay ang ano nyo, saldi ko. Pero, kay Sara Duterte, nandyan na lahat ng ebidensya. Kabundok na ebidensya, pero pinagtatakpan nyo at gusto nyo ma-dismiss. Samantalang yung kay Saldi ko, wala pa, hindi pa nalatag ang ebidensya. Kakalkalin pa lang kung meron. My God! What a mindset! Anong mindset meron kayo? Mga tanga, bugok. Diba? O ngayon, lalaban pa kayo? Laban kayo sa akin? Wala kayong ilalaban sa akin. Dahil matalino ako sa inyo. Pagdating sa debate, wala kayong ilalaban sa akin. Dahil matalino ako sa inyo. Kahit nga yung Sara Duterte niyo taob yan. Magdebate kami dalawa. Taob sa akin yan. Walang ilalaban yung Sara Duterte niyo. Bobo yan. Bobo. Diba? Yan ang sasabihin ko sa inyo. Yung Sara Duterte niyo, bobo. Walang ilalaban sa akin yan pagdating sa debate. Ano kayo ngayon? Wala kayong masabi? Magsalita kayo, mga didilis. Ipagtanggol nyo yung inyong Sara. Ipagtanggol nyo yung inyong mga idolo, yung mga bugok. Wala kayong masabi. Magano kayo, magkomento kayo. Wala kayong masabi, no? Kasi mga bugok kayo, mga tanga, bobo. Diba? Ngayon, wala kayong masabi. Kaya tantanan niyo ako. Lahat ng mga issue ninyo, kapag tinakil ko, taob kayo. Dahil wala kayong panangga. Dahil alam nyo na wala kayong laban. Dahil yung mga Duterte nyo, kurap. Diba? Bugok. Diba? Yan, so, ayan na. So ito, may balak pa ba na magtrabaho si Sara Duterte? O talagang ang aasikasuhin na lang niya ay ang pangangampanya? So yan ang tanong. May balak pa ba na magtrabaho si Sara? O ang aasikasuhin niya ay ang pangangampanya na lang ng napakaaga? My God, this is only 2025. Nangangampanya na siya. My God! Pinapakita lang talaga niya na tanggap niya at alam niya na hindi siya mananalo. Alam ni Sara Duterte na hindi siya mananalo. Kaya kailangan niyang mag-extra effort. Kailangan niyang mangampanya ng napakaaga
para makilala siya ng mga Pilipino. Kasi alam ni Sarah na hindi siya kilala. My God! Hindi siya kilala. Alam niya yan. Alam niya na hindi siya mananalo. Kailangan niya mag-exert ng super daming effort para lang makilala siya ng mga Pilipino. Dahil alam ni Sarah na hindi siya kilala. Hindi mo talaga siya kilala eh. Oh. Best example, kami, taga Mindanao, pero hindi namin kilala ang mga Duterte. Taga Mindanao kami, hindi namin kilala ang mga Duterte. Pero pag sinabi mong Marcos, kahit bata, kilala ang Marcos. Pagmulat ng mata ko, Misamis Oriental, nasa baryo kami, Marcos na. Lumipat kami Cagayan de Oro, Marcos pa rin. Nagdeklara ng martial law 1972. Nasa Cagayan de Oro kami. At alam namin yung mga ambus-ambus at yung mga putukan ng mga sundalong naglalaban. Naririnig namin yan sa bahay namin. At kapag nagpuputukan ang mga sundalo at NPA, nandun kami sa ilalim ng table, pinapatago kami doon. Marcos, bata, matanda, kilala ang Marcos. Duterte? Sino ba yan? Sino ba yung Duterte? Taga Mindanao kami, hindi namin kilala ang Duterte. Real talk lang. Kasi ang Duterte, Davao lang naman eh. Davao lang sila na mayagpag.